So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Usapang Business, Buhay OFW. So ngayong araw na ito mga katropa, pag-usapan natin itong Agarwood business. Milyonaryo o luging-lugi? Magkano nga ba ang puhunan, kita, and mga posibleng gastusin dito sa Agarwood farming business? Ayan. Ang realidad mga katropa ng Agarwood, ito na mga kabady. Usapang seryosong pera tayo ngayon. Marami ang nagtatanong sa akin doon sa pinost ko sa Facebook na may nabibili na 350 pesos na mga pwedeng itanim na agarwood and kasama na doon yung permit mga katropa. So dito kasi sa Camarines Sur, merong mga few na nagsusupply nitong agarwood and mayroon silang mga permits mga katropa. Okay. So sa susunod na mga vlogs natin, pupuntahan natin yung farm na yon and ipapakita natin. Ito try natin na kausapin yung may-ari. Ito yung farm na na-feature sa KMJS mga katropa. And usually nadadaanan natin yan kapag pumupunta tayo dyan sa mga kasunod na mga bayan. Kapag pumupunta tayo sa dagat, ayan, namamasyal tayo. Mahilig kasi tayong mamasyal mga katropa. And syempre bisitahin ng iba't ibang farm na mga katropa natin. Lalong-lalo na yung mga katropa natin na magpapaboy. So ito na mga katropa. Totoo ba na milyones ang pwedeng kitain sa Agarwood? Ang sagot mga katropa ay simple lang. Kahit sa KMJS kayo manood is oo. Pero ang susunod naman na tanong is, lahat ba ng nagtatanim yung mayaman? Siyempre, ang sagot is hindi. Kung tamad ka, paano ka yayaman mga katropa? So ngayong araw na to, himay-himayin natin magkano nga ba ang puhunan at posibleng kitain at ang mga red flags. Ibig sabihin, pulang flags, red flags na bakit mayroong nalulugi sa negosyong ito, mayroong naluloko, and bago ka maglabas ng pera, panoorin mo muna ang video na to mga kabady. Eto na, so magkano nga ba ang puhunan na dapat ilaan o startup cost dito sa Agarwood farming business? Ito na mga tropa. Hatiin natin ang puhunan sa dalawa. Isang micro scale sa bakuran lang at isang small scale farm na mga merong 100 trees ng agarwood. So ibig sabihin dalawa, micro scale and small scale farm. Ayan, micro scale is yung sa bakuran lang, small scale is yung sa farm mismo na at least minimum 100 puno. Ito na mga katropa, ang seedling, legit na seedling na may permit ay nasa 350 to 500 pesos lang. Yung iba is lalo na dun sa mga mga urban areas is umaabot pa to ng hanggang 2,500. Ang pinaka-seedling nila 750 pesos. And yung mga malalaki na matataas na mga 2 feet, 3 feet is pwedeng umabot na yan ng 2,500. Pero dito sa Camarines Sur mga katropa is 350 to 500 pesos bawat isa. Depende sa laki. Pero yung mga pwede nang itanim is 350 pesos ang bawat isa. Para sa 100 puno, kailangan mo ng 30,000 to 35,000 to 50,000 mga katropa. So, good investment na yan mga katropa. Pero, kailangan mo rin mga katropa ng permits. Ang Wildlife Culture Permit o WCUP at ang PTPR. Ito yung registration sa DENR ay aabutin ka ng mga 5,000 to 10,000 kasama na ang mga notaryo and documentation as well as yung mga pamasahe mo mga katropa. Kasi nga, syempre maglalakad ka ng mga permits, so medyo masalimuot na proseso yan. At yun yung inaayawan ng iba. Meron naman mga katropa na yung mga nagtitinda mismo ng mga puno na mayroong full license mga katropa, dun ka bumili. And ibig sabihin nito, kapag bumili ka sa kanila is may kasama na yan na permit mga katropa. Kaya yung iba, kapag umorder ka sa kanila, abutin pa ng 3 days to 1 week bago sila makapag-release ng mga pananim. Kasi nga, kaakibat ng pagbili mo sa kanila is kasama yung permit na i-apply rin nila sa DENR at Sendroc mga katropa. Ito na, maintenance, years 1 to 5. Ayan. So,
For first year hanggang 5th year mga katropa, pwede kang gumastos ng abono, bakod at tubig mga katropa. So tansyahin natin sa 2,000 per month o 120,000 sa loob ng 5 taon. So depende yan mga katropa sa dami ng puno na itatanim mo. So more or less ganyan yung magagastos mo sa maintenance mga katropa. Pera pa dyan yung pambayad mo sa tao na magme-maintain ng pananim mo. Ito na. Sa ika-5th year naman, onwards, 7 years hanggang 10 years, is dito nadadaan yung inoculation year, 5th year onwards. Ibig sabihin nito, mataas na yung puno. Pwede nang i-stress, di ba? Tropa. So, ito yung pinakamahal. Ang inducer o gamot para makapag-rising ng puno ay nasa 5,000 to 15,000 per tree. Depende yan mga katropa sa laki ng puno. At ito na, so total investment for 100 trees sa loob ng 10 taon, asahan na ang puhunan is maaaring maglaro ng 800 to 1.5 M. Yan ay depende sa kung ano ba yung proseso na pagdadaanan ng yung puno. Oo, medyo malaki mga katropa, pero spread it out. Ito ay sa loob ng 10 taon mga katropa. Sabi nila, ay saan nakukuha ng 800,000 to 1.5 million? Ano? Sobrang laki, sobrang taas. So hindi ganun mga katropa. Kapag nag-invest tayo, sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Why not magsimula sa pakonti-konti ng mga puno? Kung hindi mo kaya ng inoculation na ganun kamahal, 5,000 to 15,000, di ikaw yung mag-drill sa puno and lagyan mo ng mga nanggam yan. Mga katropa, nagbibiro lang ako. Ibig sabihin mga katropa, yung inoculation kasi ng puno is yan yung para mapabilis yung proseso. Para pagdating ng mga 15 years, pwede mo na siyang anihin, o 5 years to 15 years, pwede na siyang anihin mga katropa. Pero kung gusto mo naman ng natural process, is usually yung katulad ng mga sa puno, aabutin ng mga 20 years na yung mga rising kasi ng puno is dahil sa pagkagat ng mga insekto, pagpasok ng mga insekto sa puno, and doon nagkakaroon ng defense mechanism yung puno para at least maglabas siya ng rhizines na yun yung nagbibigay ng kulay na itim dun sa loob ng puno, at yun yung nagiging agarwood mga katropa. Ayan, di ba? Why not? Di ba kung talagang wala, di ba kailangan lang naman i-stress yung puno, pero mag-research tayo mga katropa paano ba talaga ginagawa ito in a natural way. So tingnan natin kung kaya natin mag-research ng ganyan mga katropa, and i-share rin natin sa inyo kapag dumating na tayo sa punto na yan mga katropa. Pero so far, ang inoculation sabi ko nga 5,000 to 15,000, pero siguro kung marami kang puno na ipapa-inoculate is maaari mo pang mapababa ang presyo na yan mga katropa. Now, yung 800,000 to 1.5 million, kayang-kaya yan basta maging futuristic lang ngayon mga katropa. And kung hindi naman kaya, di idaan sa natural process mga katropa. Anyway, it will take 10 years to 15 years para at least maani itong mga puno na to. Now, mga katropa, posibleng ROI o kita. Dito tayo masarap na bahagi at masarap pakinggan. Bakit sulit ang 1.5 o 800,000 puhunan para sa 100 na puno mga katropa? Kapag ang puno mo ay 10 years old na at patagumpay ang inoculation, ibig sabihin maaari itong mag-yield ng 1 to 2 kilo ng mixed grade agar wood chips at ricin mga katropa. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin yun? Mixed chips and ricin. Ibig sabihin yung may ricin, yun na yung agar wood. Yung mga chips naman is pwede itong gamitin at pwedeng magpigan ng mga oil at iba pang mga byproducts na maaaring makuha dito mga katropa. Now, conservative price, sabihin natin na 330,000 per kilo ang benta. Ito na yung pinakamababa sa world market. Pero usually, sabi nga sa KMGS, naglalako na ito ng 400,000 hanggang 6 million per kilo mga katropa. So what if 30,000 lang mga katropa? Kasi sabi natin, marami na sigurong magtatanim by that time na anihin natin ito. Pero since continuous naman yung export at nag-export na talaga ang ating bansa, so
siguro magkakaroon talaga ng big organization para dito, and pwede natin isama na yung ating dahil kompleto naman tayo ng mga documentation. Ngayon, 100 puno times 2 kilos yung makukuha dyan times 30,000. Ibig sabihin, mayroon ka ng 6 million. Doon sa 6 million mga katropa, ibawas mo yung 1.5 million mo na puhunan, 4.5 million ang pwede mo nang makita. Ibig sabihin, malinis na ito mga katropa. So what if yung 400,000 na market price ngayon, what if 100,000 na lang, di ba? So, ibig sabihin, 100,000 times 100, di ba? Napakalaki niyan mga katropa. And, sobrang dami ng kikitain nyo kapag mas maraming puno ang itinanim nyo sa ngayon mga katropa. Now, question, pwede bang malugi mga katropa sa negosyo na ito? Well, reality mga katropa, marami ang hindi nagsasabi nito pero pwede ka naman talagang malugi sa agarwood business. Paano? Number 1 is fake inoculants. Maraming nagbebenta ng mga magic na gamot, kapag palpak ang inducer, walang mababong resin sa loob ng puno. Ang resulta nito, kahoy lang na panggatong ang aanihin mo, which is luging-lugi ka for 10 years na pag-aantay. Number 2 is yung poaching o pagnanakaw. Dahil ginto ang tanim na to, mainit ito sa mga mata ng magnanakaw. Isang gabi lang, pwedeng laslasin at itumba ang puno mo mga katropa, o kung may naiinggit sa'yo, di ba? So kung wala kang security o bakot, ubos ang investment mo mga katropa. Now, number 3, walang permit. Ito yung pinakamasakit mga katropa. Kapag nag-harvest ka na, at wala kang local transport permit o LTP mula sa DENR, maaaring makumpiska ng gobyerno ang lahat ng inanim mo at makakasuhan ka pa. So bye-bye sa milyones na inaasahan mo at inaasam mo sana nakikitain. And mainit sa mata ito. And number 4 mga katropa is yung natural calamities. Kapag binaha ang farm mo at nababad ang ugat, pwedeng mamatay ang puno. Ang agarwood ay ayaw sa water flooded o waterlogged ng mga lupa mga katropa. Now, paano palalaguin ang negosyong ito? Kung gusto mong lumago, huwag ka munang umasa sa isang bagsakang harvest lang. Staggered planting ang magandang strategy para dito. Ibig sabihin, magtanim ka muna ng halimbawa, 10 pirasong puno, then sa susunod, 10 piraso, then sa susunod, 10 piraso. Or pwede kang magtanim ng 50 puno ngayong taon, another 50 ulit sa susunod, para pagdating ng harvest time, taon-taon kang may na-harvest. Ibig sabihin, continuous na yung process ng pag-harvest mo at hindi lang iisang beses lang sa loob ng 10 taon mga katropa. So after 10 years, dire-diretso na. Yearly ka na nag-harvest ng mga puno mga katropa. And another thing is nursery expansion. Habang lumalaki ang mga puno mo, mag-produce ka na rin ng sarili mong seedlings. Ang kita sa seedlings mga katropa ay pambayad mo na sa maintenance ng caretaker o ng farm mo. Then, eto na. Huwag lang kahoy ang ibenta mo mga katropa. Mag-aral ka rin kung paano mag-distill ng old oil o mas madaling mas madaling i-export ang langis kaysa sa troso. Mas malaki ang value nito mga katropa dahil yung mga old oil, ito mga katropa yung ginagawang panghalo sa mga perfume na mamahalin. Ayan mga katropa. So, eto na. Sa madaling salita, mga kabady, ang agarwood ay isang negosyo para sa mga may tiyaga, number 1, and number 2 is may diskarte. Hindi ito para sa mga tao na gustong yumaman overnight. Ayan, di ba? Masakit na katotohanan yan. Puhunan mo dito ay pera, oras, legal na proseso, legal na dokumento, ayan, para lumago ang iyong negosyo. Kung handa ka na simulan ito, simulan muna sa maliit. Magtanim ka ng 5-10 sa iyong bakuran. Habang nasa abroad ka, palakihin mo yan kasabay ng mga pangarap mo mga katropa. Ayun, di ba? So good luck. Ayan. So may tanong pa ba kayo tungkol sa puhunan? I-comment nyo naman mga katropa. Sasagutin natin yan sa susunod natin na video. Huwag kalimutang i-like, subscribe ang Kabady Moko, Usapang Business, Buhay OFW. Ito po si Kabady Moko. Hanggang sa muli, maraming salamat at